ng China isang aircraft carrier mo dahil lamang sa Pilipinas? Hindi nila gagawin yun. Nag-iinip kayo. Yung sinasabi ni Bronner na dapat mag-hold out tayo for 30 days. Sana siya lang mag-isa. Useless yun. Hindi tayo i-invade ng China. Hindi tayo lulusubin. Titirahin tayo ng missile dahil may EDCA sites tayo. Yun ang mangyayari. Isang magandang araw mga kababayan ko na nanonood dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ito, sa video na to, panonoorin po natin itong si Atty. Topacio mga kababayan na kung saan pag-uusapan yung pahayag ni General Browner na kaya daw natin tumagal na in 30 days kapag nagkagyera dito sa bansa natin mga kababayan. Which is hindi ho totoo at hindi mangyayari yan mga kababayan dahil hindi ho natin kailangan ng gyera dito sa bansa natin. Ang kailangan lang ho natin makipagdiplomasya sa mga world leaders na malalakas para ho maiwasan natin yung gyera na yan mga kababayan. Pero bago tayo tumulak sa video na yan mga kababayan, isang share, like, subscribe lang po para updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Eto na po tayo mga kababayan, pasok na po tayo dito kay Atty. Topacio. Itinanggi ng punong mahistrado na siya ay nagbigay ng pahayag tungkol doon sa di umano'y arrest warrant laban kay Senator Rolando De La Rosa. Sabi niya, wala akong sinasabing gano'n, pero kung matitignan mo yung website, akala mo, totoong-totoo na sinabi niya, hindi pwedeng dakpin, kailangan dumating sa Supreme Court, hindi dapat dinadala sa ibang bansa si Senator De La Rosa. Yan paninira lamang para makompromiso o makorner yung ating Supreme Court. Huwag kayong do not believe everything you read mga kasama. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng artificial intelligence. Yan. Alam mo yung AI, dati yan, ibang kahulugan niyang AI Ano po? Artificial insemination. Totoo, di ba? Oh my God! Oo, yung in vitro fertilization. Pwede rin sa mga hayop yan, di ba? Yung artificial insemination. Saka hindi, attorney, mag-ingat din kayo kasi pati boses nyo nagagaya. Tapos pinipilit alamin kung ano yung mga personal mo, gagayahin din nila. Alam nyo, nakakapagod, attorney, actually. Pero sana po, lakasan pa natin kalooban natin. Whether ano man ang relihiyon nyo, maniwala kayo sa sarili ninyo. Mas importante yan. Ay, hindi na lang magagaya. Kaya nga, ang nag-iisang pagkalamidad. Yes. Pati yung mga calamity fund, di ba? Nagmamadali yan, nire-release, di ba? Natataranta, magdadala ng pera. Sabi niya, meron siyang minumungkahi na Donation Transparency Act. Yun mga kababayan. Oo, ano itong Donation Transparency Act na minumungkahi ni Senator Chis Escudero. Ito ay anong tawag dito? Ang purpose nito, naglalayon. Yun ang hinahanap ng word kanina. Na magkaroon ng transparency at accountability sa lahat ng mga dinodonate sa gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ano yung attorney? May resibo pa? Hindi, ito nga kasi siyempre hindi natin masabi. At hindi natin maaalis dahil nga dito sa flood control. Alam nyo, itong flood control na ito ang epekto nito parang yung Dengbaksya. Natatandaan mo yung Dengbaksya. Yes. Noong ang daming namatay sa Dengbaksya, ngayon nga may mga nakademanda. Kaso mo yung isang nakademanda, si Congresswoman Garin ay nakabalik sa Kongreso. Pero may pending case po yan. Kami po nagdemanda. Yung Citizens Crime Watch ay nangyari, parang napraning ang mga tao. Na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng pamahalaan na nakawin yung ating binibigay dyan. Ayun, kasi dinanakaw yung flood control, damay-damay. Di ba ngayon, ayaw na magpabakuna ng dengue. Kaya minsan parang outbreak ng dengue. Sabi niya, eto ang mga donasyon. Either galing sa ibayong dagat o dito lang sa ating bayan ay dapat na magkaroon ng accounting. Ayun. Yan, dapat may report yan. Sinong nagbigay, sinong tumanggap, saan napunta. Yan. Para transparent. Alam mo yung Office of the Vice President? Maganda yung sistema niya na may resibo kang natatanggap na official. Na ito yung natanggap nyo. At ayaw nila ng cash. Mahirap nga naman yung cash Tama. Gusto nila pagka calamity, yung mga
pwedeng gamitin tubig, dilata, 'di ba, mga kumot, yan. Yan ang mga gusto nila. Maganda to minimize corruption. At nagkalagay dito kung ito ay magiging batas, lahat ng donasyon ay hindi nagpapalitan. May report yan. Sinong nagbigay, sinong tumanggap, saan napunta. Yan. Para transparent. Alam mo yung Office of the Vice President? Maganda yung sistema niya na may resibo kang natatanggap na official. Na ito yung natanggap nyo. At ayaw nila ng cash. Mahirap nga naman yung cash eh. Tama. Gusto nila pagka calamity, yung mga pwedeng gamitin. Tubig, dilata, di ba? Mga kumot. Yan. Yan ang mga gusto nila. Maganda yan. To minimize corruption. At nagkalagay dito kung ito ay magiging batas, lahat ng donasyon ay hindi pwedeng kung saan-saan lamang ideposito o dalhin. Dapat lahat ng donasyon ideposito sa bangko sa ilalim ng account ng Bureau of Treasury. I agree, attorney. Dapat nga po, matagal na po yan. Ewan ko ba, ba't hindi po talaga isinasabatas yan mga ganyan para nakikita talaga natin at namomonitor kung saan napupunta yung mga budget at yung mga pera ng taong bayan, mga kababayan. Yung Treasurer of the Philippines. Meron yan, di ba? Nakapirma sa pera natin yan kung sinong treasurer, di ba? Iyan ang kasama dyan. At kung ang mga donasyon ay manggagaling sa iba yung dagat, iyan ay dapat na may clearance sa Office of the President. Yeah. Gustong malaman kasi kung ano yung source ng funding sa abroad, di ba? In the same way na hindi pwedeng mag-donate yung mga foreigners sa mga kampanya, siguro may mga konsiderasyon to kung bakit ganito na kailangan na may clearance yung mga foreign donations. Yan. Alam mo, maraming magagandang mungkahi sa ating Kongreso, sa ating when I say when I say Congress naman, yan naman both kasi ang Congress of the Philippines is composed of two chambers, diba? Kaya bicameral tayo. Yes, sir. Ang Amerika gusto niyang ma-extend ang influence dito sa Asia Pacific region. Ang attitude naman ng China, Asia ito, huwag kang manghimasok. Correct. Kung may problema kami rito, kami ang magsosolve. Huwag kang makialam, Amerika ka Tama. Doon ka na lang sa iyong sphere of influence. Ang Amerika gusto niya maging panatiliin ang pagiging world power niya. Tama. Nangingialam dito. Kaso mo, syempre meron siyang defense, hindi naman defense treaty. Kasi yung Taiwan Relations Act, medyo malabo yun Alam nila, kinikilala nila na there is only one China, yung People's Republic of China. Pero at the same time, sinasabi nila, huwag niyong galawin yung Taiwan at tutulungan naming magdepensa yan. Huwag niyong i-reunify with the mainland by force. Kundi, we will interfere. Pero the kind of interference na gagawin, malabo. Hindi naman klaro kung kapag nag-invade ang China ay directly may involve ang Amerika. Ang Amerika po, baka akala kasi ng mga Pilipino, ang foreign relations ay parang, kaibigan kita. Pagka may umaway sa'yo, aawayin ko rin. Kahit makipagsuntukan ako. Hindi po. Primordial sa foreign policy ng every country. Hindi lang ng Amerika, hindi lang ng Australia, ng Russia, ng China. Yung kapakanan ko muna bago kapakanan mo. Yung sinasabi mo, treaty, yung mga joint exercises, eklabo lang po yan. When push comes to shove, mag-iisip yan. Kapag ako ba ay nakialam dito sa gulong ito, anong mapapala ko, number one, at number two, anong pinsala ang madudulot sa akin. Ang gera ay gera. Hindi yan parang video game. Na pagka natatalo ka, reset. Okay. Anong problema kapag ang China ay sumugod sa Taiwan? Malayo ang Amerika.
nandito lamang ang China. Correct. Anong advantage noon? Logistically, yung supply line ng China maiksi. Meron siyang mga land-based na mga rockets, missiles, aircraft. Correct. Doon sa mismong bansa niya, Opo. ang Amerika, wala. Hindi naman naabot. Pag nag-launch ka sa Amerika, di ka naman naabot dito sa Pilipinas o sa Taiwan. Opo. Ubusan ka ng fuel. Sandali lang naman ang operational yung Capacity nila. operational life ng isang aircraft. Malakas sa fuel yan eh. Lalo na pag combat mode, di mabilis. Oo. Isang oras kalahati, magre-refuel na yan. Okay. Yun ang problema ng Amerika in a shooting war with China. Ayun pala. Yung supplies bago makarating dito, matagal. Saan ang mga forward bases nila? Guam, yan, Wake Island. Malayo-layo sa Taiwan yan. Anong pinakamalapit sa Taiwan? Pilipinas. Kaya tayo ginawa dito. Nilagyan ng EDCA sites, preposition, ammunition, personnel. Tama, mga kababayan, make At sense. ito ang mabigat. Nilagyan nila ng Typhoon missile. Ito po mga kababayan, make sense po itong sinasabi ni Atty. Topacio kasi nga po itong sinasabi ni General Browner mga kababayan, na kung saan kung magkakagyera mga kababayan darating ang US, kailangan muna natin depensaan yung bansa natin in 30 days. Itong administrasyon na to, ito kasi sinusulsulan tayo ng Amerika. Ang matutulad po niyan mga kababayan, nakikita niyo po yung nangyari dyan sa Ukraine. Ang tagal-tagal na ng giyera na yan. Ngayon, wala pa rin nangyayari. Sinong kawawa? Yung bansa nila. So ayaw po nating matulad ng ganun mga kababayan. Kaya itong administrasyon na to, huwag kayong magyayabang. Wala ho tayong binatbat sa China. Kaya General Brownie, magano ka na lang, ayusin mo na lang, tumulong ka na lang yung mga kabahayan dito sa Cebu, yung mga naapektuhan ng mga baha. Tumulong na lang yung mga kasundaluhan ninyo gawin yung mga bahay nila. Yun ang may tutulong ninyo, hindi yung giyera. Missiles. Ano yung Typhoon missiles? Yung Typhoon missiles ay intermediate range ballistic missiles. Opo. From our EDCA sites, pwede niyang tamaan ng mga targets sa mainland China. Military base, rocket yung mga missile silos, mga aircraft, yung mga air bases kung saan pwede mag-launch ang aircraft ang China, pwede ring gamitin laban sa mga barko ng China. Yari tayo dyan. Oo. Nilagyan nila tayo ng Typhoon, which is an offensive weapon. Hindi na naman tayo binigyan ng pandepensa sa mga missile ng China, yung Patriot, yun ang missile defense system. Wala tayo nun. Meron tayo, attorney, yung pinagyayabang nila. Yan na lang sila sa Saldico, Remulla, gawin nilang missile, yung mga aswang, yung mga kawatan dito sa gobyerno natin. Yan ang gawin nilang ipansalag na lang dito sa missile ng mga China. Dahil gusto nila gera yan, salagin ninyo. Grabe, no? Sabi nila, anong gagawin ng China if they decide to invade Taiwan? Unang-unang titirahin yan ang ating EDCA sites para ma-neutralize yung Typhoon missiles at yung mga ammunition, yung war material, supplies, military supplies ng Amerika na preposition sa EDCA sites, lalo na yung mga EDCA sites na nakaharap sa Taiwan, ay ma-neutralize. Wawasakin nila yan. Kasama tayo dun. Para hindi magamit. Sabi ko, may mutual defense treaty. Attack yan on the main landmass ng Pilipinas. Matitrigger ang mutual defense treaty. Gigirahin sila ng Amerika. Sabi nila, gigirahin din naman sila. Ina-attack na nga nila yung Taiwan. Yun na nga. Ngayon, etong tricky dyan, Eto ang tricky. Kung ang ginawa lamang ng China ay inattack ng missile yung EDCA sites at hindi naman mag-i-invade at walang mapapala ang China na mag-invade sa Pilipinas, yung invasion na lalanding ka ng troops dito, sasakupin mo yung land area ng Pilipinas, yung mga island, susugod ka sa Mindanao, susugod ka sa Visayas, walang mapapala, hindi nila kailangan ng Pilipinas. Yung Taiwan i-invade mo, doon mo i-focus yung lahat ng troops mo. Ang Taiwan kasi, aside from the fact na ang ng China ay breakaway province nila, marami silang mahihita
nandoon yung paggawaan ng most advanced computer chips sa buong mundo. Tayo ba may computer chips? Wala. Wala. Meron tayo. Kamote chips. Factory lang. Oh. Baka hindi makialam ang Pilipinas. Sabihin ng China, di ba, nangyari sa Iran. Nagtirahan sila ng Israel. Pagkatapos sila, sabi nila, tama na ha. Hindi naman nakialam ang Amerika. Kung sinasabi ng China, tapos na. Tinira na namin yung EDCA sites. Hindi na namin gagalawin ng Pilipinas kasi naman nilagyan ng missile Hindi tayo sigurado kung papasok ang Amerika. Kasi hindi naman tayo nilulusob. Correct. Tinira lang ang EDCA sites. Yung MDT hindi naman automatic yun. Magdidebate pa sa Kongreso kung anong response, etc. Sabihin mo, ikaw ba, magkano isang aircraft carrier? Bilyon-bilyon. Magkano isang jet? Daang milyon. Magkano ginugugol para matrain ang isang pilot ng fighter? Milyon. Dolyar. Wow. Hindi mo i-risk mapalubog ng China ang isang aircraft carrier mo dahil lamang sa Pilipinas? Hindi nila gagawin yun. Nag-iinip kayo. Yung sinasabi ni Bronner na dapat mag-hold out tayo for 30 days. Sana siya lang mag-isa. Useless yun. Hindi tayo i-invade ng China. Hindi tayo lulusubin. Titirahin tayo ng missile dahil may EDCA sites tayo. Yun ang mangyayari. Sana kayo na lang yung tamaan. Wag naman kami. Hindi tatamaan tayo. Anong gagawin mo pag in-EDCA sites, pagka minisile yung EDCA sites? Susugurin mo ang China? Anong weapon mo? Anong offensive weapon mo against China? Walay. Susugurin mo? Yung mga allies natin, Australia, di ba, joint exercise. Aapat na po ang barko ng Australia. Ang Japan, ang konstitusyon ng Japan, di sila pwedeng sumugod. Depensa lang yung Japanese Defense Forces. So isip-isipin po natin. Habang iniisip po ninyo yan, ay makinig po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan! Ayan po, General Browner at BBM, sana may maaral kayong napulot dito sa sinabi ni Attorney Topacio na kung saan wag ho tayong magmayabang dito sa China dahil sa bansang China dahil wala ho naman mangyayari. At wala ho mangyayari dito sa mga pagyayabang natin na kung saan daanin na lang po natin sa diplomasya, mga kababayan, di ba? Kaya itong si General Brownie maghunos dili ka sa pinagsasabi mong na kaya natin tumagal in 30 days. Hindi ho totoo yan bago dumating ang US, mga kababayan. Na kung saan ang gagawin po natin, wag ho tayong magtitiwala dito sa mga US dahil kung saan wala ho din silang tiwala dito sa ating Pangulong si BBM, mga kababayan. Dapat ang gawin ho ng ating Pangulo kung gusto niya makipagdiplomasya siya para walang away at walang tensyon na nangyari dito sa ating bansa, mga kababayan. Hanggang dito na lang po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Isang share, like, subscribe lang po ang kailangan natin para updated po tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Maraming salamat po, mga kababayan. Mag-iingat po kayo lagi. News that matter and God bless.